Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Karambola! Magandang umaga, Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ngayon, January 29, 2024. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz. Ayun, dun, pula. Dito, Joel Laksamana. Good morning. Oh, good morning sa inyo lahat. Pwede bang ayoko nang batiin na to eh? Yung si Peter, abogado to pare. Peter Manzano. Si Peter, natin yan. Kahapon birthday niya eh. City Administrator ng Pasay. Ng Pasay. Kaya classmate ko to eh. Kaya ayokong batiin. Peter. Ayokong batiin. Wag natin batiin si Peter. Lalo na wala tayong naaamoy na pansit. Wala. Ilocos Sur yan. Wala ito. Wala kaming nalalanghap sa pansit. Wala. Maraming pansitan dyan. Dyan sa Pasay. Sa sarap ng pansit dyan. Totoo ba? Yes. Wala eh. Kung di tayo nakakaamoy kay Peter, di wala. Ng pansit? Wala. Huwag na natin batiin. Wag. Batiin na rin natin yung kanyang boss. Si Mayor Emmy Rubiano, Calixto Rubiano, saka si Manon Tony, kapatid, congressman. Tony Calixto. Huwag natin batiin. Diyan sa Pasay. Diyan sa Pasay. Maraming magaganda nangyayari dyan sa Pasay. Ay, nako, maraming nangyayari dyan. Birthday niya kahapon. Ni Peter. Kaya ayoko siyang batiin ngayon. Diba? Ngayon, magabigat. Birthday na rin lang. Meron akong hindi babatiin. Kaibigan natin na dating taga-media. Retired na ngayon to. Mr. Harmonica Man. Dave Berigiano. Oy, nasa si Manong Dave. Si Manong Dave. Mamaya tutugtog sa hideout. Ng harmonica niya. Happy birthday, Dave. Hideout, ha? Oo, dyan sa Quezon City. Okay. Siyempre, ano pa ba ang pag-uusapan? Yung rally kagabi. Maraming Hindi pa nababanggit kung saan tayo mapanunood at ganon. Gusto mo? Banggitin natin yan? Hindi pa nababanggit. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa website ng DWIZ 882. Yan ang www.dwiz882am.com. Okay. Live tayo sa Facebook at sa YouTube. Ayan. Follow, like, share, subscribe, comment, and heart. Ganun ba yun? Iha-heart ba? Oh, yes. Love. Okay, ang ating text line 0999-3766-768. 0999-376-6768. Tayo po ay mapapanood sa Digital Free TV. Aliw 23 sa Sky Cable Channel 72, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27 at GMA For the Box Channel 25. Okay, kahit ano pong receiver, Digital Free TV. Yan po yan. Yan. Okay. Ano bang nangyari kagabi, pare? Marami nangyari kagabi. Enjoy. Of course, there was the kick-off of the bagong Pilipinas. Okay. In-outline ni President BBM kung ano ang tingin niya na dapat mangyari, lalong-lalo na sa pakikipag-ugnay ng pamahalaan at saka ng mga mamamayan. Yan, transformation ang kanyang pinag-uisipan. Ang gawin natin na ang bagong Pilipinas ay hindi lamang slogan, kundi totoong pagbabago na ayos natin sa ating pakikisama sa isa't isa, sa ating pagiging mamamayan, lalong-lalo na yung mga nasa pamahalaan, sa pagiging mga bagong mga alaga at pag-aayos ng bayan. Yan. Yan ang kanyang yan ang kanyang message. Sa tingin niya, kasi parang may nagsasabi, ano to, kampanya uli? Hindi naman. Importante na... Ano to, zona uli?
Hindi rin. Hindi rin eh. Ano yun? In between campaign and SONA? Yes, in between SONA and day-to-day governance. Kasi marami kang sinabi halimbawa sa SONA, nakadalawang SONA na si Presidente. Ang dami niyang in-outline doon. Sa tingin niya, dapat na mangyari sa ating bayan. Kung hindi nagkakaroon ng katuparan yun at hindi nagkakaroon ng follow-through, lalong-lalo na sa mga basic services at saka pangangailangan ng bayan, kailangan mong ganito yun to. Gisingin muli. Well, sa kanyang talumpati, napansin ko ginigising niya yung mga kasamahan niya sa pamahalaan, Yes. lalo na yung mga matataas na officials. Aba, nandun si Chalex ha, nakita ko photo ha. Si Basically. Yan ba ang ginigising? Diba, ginigising Ginigising siya. Kailangan pa ba na rally para kay Yun Chalex? na nga eh. Okay na ba ako, babambuhin ko na lang yun. Kailangan ralihin pa pala to. Parang ini-imagine ko sa corporate, pare, yung CEO, gigisingin kaming mga manager sa plant ceremony. Maski naman sa business po, may tinatawag, alimbawa, kumpanya. Meron tinatawag dyan na ano, Yung mga planning. sales. Ayun. Pawaw. Pawaw. Yan. Yan pawaw. Yan, ganyan yan. Ito, ganyan. Management tool yan. Oo. Okay. Ganon yung tignan yan. Huwag yung, well, siyempre, ang mga analyst, hindi mo maiiwasan yun, nilagyan na ng political color. Yes. Yan. Yes. Maaring yun ang intention from the start. Okay? Pero ganito po, dapat, kailangan, yan, according to isa sa mga na-interview ko, ang kanyang tingin dyan, parang service caravan. Basically. Caravan siya po to concentrate government services, makatulong sa mga pangangailangan ng taong bayan. At the same time, Service caravan. At the Ginigising mo Yes. ang mga nasa gobyerno, ha? Para magbigay kayo ng serbisyo dyan. at the same time, ginigising mo rin ang mamamayan para masabi na hindi maaring pamahalan lamang ang kikilos. Kailan tayong lahat kikilos? Yun ho ang message. Oo, sapagkat hindi naman kaya Ngayon, ng pamahalaan kung natin. yung mechanics niyan, maganda sana yung message eh. Yes. So doon ngayon ng mga media nag-concentrate. Doon sa paano nagkaroon ng memo si DILG, secretary, kaya nag-attend daw mga councilor, barangay, naka-uniform pa, yung gano'n. Tapos may registration booth, magre-register ka, bibigyan ka ng mga giveaway, umaangal yung iba, wala naman daw ayuda. Yan. Pero yung abuto, sabi nila, hindi naman doon gagawin. Mahirap yun. Hindi naman gano'n. Ngayon, isa pa pare na observe ko, dumating si Sarah. Yes. Maaga siyang dumating. Anong tingin niyo dyan? Maaga rin siya umalis. So. Well, She's part of government. Attendance. She's part of government. Yes, attendance po yun. Nagbigay siya ng report din at nabanggit naman ni Pangulong BBM yung sa education basically. Meron nabanggit doon na Nag-report siya. Parang nag-report din siya. Attendance po yun. Kailangan yun. Hindi mo nyo naman pwedeng sabihin hindi pupunta. Yeah. Because she's part of government eh. Of at least the executive branch. So She's pumunta part of- siya, she attendance pumunta po siya. yun. well, last week, May nagsasabi kasi, parang pakitang tao. Well, But- sila na yun. Kanila na yung assessment na pakitang tao na yan. Pero attendance po yan. well, the other thing, the mensahe is, siya pa rin, nandito pa rin siya firmly in government. Dito Hindi, sa pero napunta siya sa administration na ito. Davao after that. Hindi, siyempre nandun na. But, di ba, Hindi, yung Davao, last week, kontra rally. last week we were discussing yung yung hindi pa nagsusunog ng bridge o hindi pa tayo the Rubicon has not been crossed. Dito naman ang tingin ko sa attendance ni VP doon sa Saray, the die has not been cast. Ayan, wala pa. Ang dami mong cliche. Okay. Hindi pa ako, nandito pa ako. Umuulan ng cliche. Yun naman kasi sa Pero Davao. pumunta siya sa Davao. Doon naman kasi sa Davao. Ano ba nasa basically, Davao? Ano ba nangyari? yun tungkol sa People's Initiative naman yun. Which was not part of
bagong Oo, hindi. That was firmly Philippine- anti-Chacha ang kanilang yung sa tema Davao ron, was tema. anti-people's initiative. Anti-people's I don't think it initiative. is Not anti-Chacha. anti-people's The initiative. president, yung President Duterte, long before, has always been also for Chacha, meaning charter change. Kasi federalism nga siya. As a matter of fact, yun ang kanyang So ang ayaw, workout hindi doon niya Gusto. hindi niya lang Yung gusto pamamaraan. pamamaraan. Ayan. yung PI nila sa house. Yung PI. Yun lang. Yung PI nyo dyan sa house ko. Umulan ng PI kagabi. Oh, yes. Well, on the surface, yung sinasabi ni Jonathan, yun po ang pakay ng Davao Rally. Pero siyempre, meron mga political undertones. At saka mabigat yung mga nabitawan. Maraming political undertones yan. Ganon din ho yung rally sa Luneta o sa tawag nito, Quirino Grandstand. May mga political undertones din yan. Okay? Nakikita nyo sa photo, body language, nandun si dating Pangulong GMA. Pero hindi sila magkatabi ni Martin. Nasa kabilang side si GMA ni BBM sa kanan, sa kaliwa si Martin. Si Speaker. May mga political undertones. At katabi nila si Atty. Larry. Yan. On the surface po, Okay. yung rally is for government service. Yung sa Davao, ganyan natin tignan yan. Yung Davao is against yung laban po yan sa PI nila People's sa House. Initiative, Yung sa bagong maliwanag. Pilipinas. Pero ang undertone, political undertone yan, meron matindi. Yung bagong Pilipinas, government at the same time popular movement. Yun ang gustong mangyari. In other words, sumama po tayo dito sa pagbabagong nais natin mangyari sa ating bayan kasi transformation nga eh. Yun ang workout. Kasi ganun naman talaga dapat eh. Dito Hindi may, naman kaya ng gobyerno lahat yan. Kung Jonathan, doesn't this hark back to parang yung New Society o bagong lipunan ng ni dating Presidente Well, Marcos? it lifts some can. ideas from there. You can, Mga ideya you can ganon. say that It there lifted is some such, ideas. there is Pero such an effort. yung bagong lipunan, ang tindi ng niyan, ang tindi ng trying to address the root of the problem in the Philippines. Which was at that time, yung control of a few sa kabuhayan sa Pilipinas. Yung bagong lipunan Di ba, kasi Yung New Society movement. revolution from the center na Yes, yun eh. yun yung gusto merong ganong klase noon eh. Ito kasi, Complete overhaul yun of society. Meron nga silang bagong kanta kagabi. Yung anak ko, millennial lang anak ko, sabi, hindi, mahina ang dating. Tapos sabi ko, ito kinanta ko yung bagong lipunan. Oo, malakas yun. Sabi niya, maganda yung kantang yan. Yan yung, Yan yung marching. memoryado namin yan. kasi ang beat nung March Ay, eh, March. bagong, marching yun, marching. At saka yun talagang movement. ay bagong sila. Ayan, ganun. It's an entirely different Iba. animal. Movement yung isa eh. Tapos Ito- narinig niya kumanta si Florante. Uy, maganda rin yung kanta. Hindi yan yung kanta Hindi ng yan bagong yun. lipunan. Hindi. Maganda lang yung kantang yan. Magaling Nandun yung ba si singer. Florante? Oh, Meron entertainment eh. Ganun. Ang kinanta ni Florante. yun, yung... Meron din snacks, pero hindi po sapat yung mga snacks eh. Anong kanta ni yung Florante? yung magandang kanta. Dog, Dito hindi. Dito ko sa Pilipinas din. Oo. Okay. Yang hong rally sa Davao, nagkaroon na ng political significance. Matindi yun. Lumabas na yung rally sa Davao at saka sa Luneta on the same day. Lumabas na po sa mga foreign media. At ang kanilang analysis, Okay. meron ng tawag nito bakbakan, political bakbakan sa Pilipinas between two powerful groups, no? The Duterte camp at saka yan si BBM camp. Nag-draw na battle lines. Ayan. Yun ang analysis sa mga foreign media. Teka, ang problema lang dyan sa foreign media, nanunood lang yan sa TV habang nagiinuman sa Orhouse. Hindi naman nag-cover yan. Totoo naman yun. But our point here is ano po ang perception ng foreign media dito? Kung ano perception ng foreign media rito, mai influence nila yung mga tao doon sa labas. So yan po ang isa sa mga epekto. Mga investors at tourists. That is Sama now, yun, di that is maganda. now the biggest challenge to governance, to government.
Para yung mga government officials, they have to be working hard, doubly hard, even triply hard, para maayos na. Sabihin na ito nangyayari dito sa Pilipinas. Despite all of this rhetoric, etc., ito Kailangan nila gawin yan. they have to do that eh. Yung mga hindi gagawa. Yung mga hindi gagawa, In the past 1.5 years, hindi na nga. Ibig sabihin, yung mga ginigising, dapat AIDS na. nalaban, dapat tinalaban na. Doing something na nga in the past 1.5 kung hindi years. kayo Ayan. kung dito sa powwow na ito hindi pa kayo nagising ano na kayo dapat kung ako naman sa inyo mahiya na kayo. Wag naman kunin ng Diyos. Hindi naman. Wag mahiya kayo. Kunin na siya ni Lord. Hindi naman. Mahiya kayo. Mahiya kayo. Mahiya. Binigyan kayo ng poder, binigyan kayo ng pagkakataon na mag-perform. Wala kayong Kasi ginawa. yung unity noon. Well, Senator Amy said, cracks showing in unity. Yan na rin po ang sinabi ng mga foreign media. Noon kasi, go sila doon sa unity team. Baka finally, yung mga petty politics mawala. And we can go on forward. Okay, kailangan babantayan natin yan. Ano magiging reaction ng foreign dito sa events na to? Events po to, political events. Let's not, Let's not exaggerate. political events po yan. Okay. Nagkaroon ng, wag na nating lagyan ng cosmetics. Politika. or what. Politika yan. This is all about politics. Okay? At nag-graduate na, it seems, parin Jonah, ang analysis ng foreign, kasi kung minonitor nyo po yung mga nilabas sa wires, nag-graduate na from Martin versus Sara. Ang labanan, nag-graduate na, pumunta na ron sa Campo, Duterte Camp versus BBM Camp. Ganon na. Yan ang tingin ng foreign. Ganon sila magsalita. Okay, ganon sila magsalita. Paano ngayon yan? How do we deal with that? Kailangan natin, yan. Kontrahin niya. Kasi parang pinalalabas nila, ang gulo na naman natin. Ngayon, the worms are out of the woodwork. Ika nga. Naglalabasan ng mga bulatis. Ayan, nagko-comment na sa po. kahuyan. Ayan, sila G. Yung mga hindi kasama, Na yung hindi mga hindi kasama, kasama siyempre, sa operasyon. Bintanang bumukas, okay yan. Biglang sumasama na. Sumasawsaw. In other words. Sabi po ng mga kaliwa, naku, kaya dumami naman yan dahil yung mga government workers. Inutusan pumunta. Pati yung mga government officials, barangay. Yan, okay. Yun naman daw, bakit daw gumamit ng government funds for the rally? Ayan, sila Jim Paredes yun. Hindi pala si Renato Reyes ng Bayan Muna, tsaka sila Nery Colmenares, kaliwa. Okay. Pero yung mga opposition na totoo, wala pa, wala ka pa naririnig. Hindi sila gumigising. Tulog pa rin. Hindi. They're not out of the woodwork. Wala silang wala silang kagigisnan sapagkat napatunayan over the past 2 elections, presidential, na medyo merong halo ba? Kumbaga, kung ano ang kanilang mababanggit. Kasi napatunayan na sa kanila Yung sinasabi natin na opposition so-called, yung dati, they were the ruling coalition for so many years. The mainstream opposition. Wala naman nangyari. Wala naman nangyari. Kaya nga nagkaroon ng ganyan na unity So, tumahimik. Kaya nagkaroon ng ganyan kumbaga, sa US, pinagsabihan yung mga opisyal natin, off the table, ito talagang they do not bring anything to the table talaga. Wala. Wala silang madala. Wala silang madala Kasi napatunayan na tinimbang sila hulit kulang. Lubang kulang ba? Panahon na para tumayo uli. Ngayon, siyempre, kasi kailangan meron talagang political opposition. Ngayon, dahil sa nangyari ngayon, sila ngayon ay lumalabas na. Na mainstream. Pero yung lumalabas, puro mga... Carpio, nagsalita. Okay. Bayan muna, nagsalita na. Yun sila. Pero mga artist, wala pa Pero yung mga
mga mga salitang walang ibig sabihin eh. Kagaya si Justice Carpio. Ano Kasi no? this thing China na naman ba? well, aside from China, ang sinasabi niya yung tungkol dun, this may Dismay! shift the parliament. Dismay eh. Dismay! Anything can dismay eh. Pwede mangyari. Para rin yan yung tanong na kargado kay kay Ano ba? dun sa PCSO sinabi, pwede ba na mangyari itong ganito? Pwede. Siyempre pwede. Lahat pwede. Lahat pwede. Pero mangyayari ba? Yun ang other issue. Madali bang mangyari? Madali bang gawin? Oo. Yan. Gaano ka posible? Gaano ka probability? When you, sa prediction, forecasting, kung tawagin yan, sa negosyo, no? If you're forecasting, lahat pwede. Lahat pwede. But what's the probability? Ano yung mga factors so you can analyze? Kung 100% ba mangyayari? Hindi. 1%, ayun, hindi neglect mo. Pag ganon. Ganon po ang analysis dyan. Ngayon, ano ba ang ayaw dun sa Davao na nabanggit tungkol sa PI nila sa house? Ano ba ayaw nila dun sa PI nila sa house? Marami pong andun Maraming kwan dyan mga, kumbaga, retorika. So, hindi natin mahimay ng gusto. Tapos, nanawagan pa itong si Davao Mayor, si Sebastian Duterte. Basti. Mag-resign ka na raw, President Marcos. Bada nerve naman yun. Hindi naman ata yun. At saka mali pa yung predicate. Kung hindi mo na mahalan ba, pwede bang ganun? Kung hindi mo, aaminin ba niya yan o gagawin ba niya? Kung hindi mo mahal ang bayan, politics. Ang pagre-resign po, kailangan may kasalanan. Hindi. Kung hindi mo na... It is presumed that every Filipino loves his the country. Yes. Mukhang hindi. Hindi. Oo. Pero yung binabanggit mo nga, yung sa PI, yung People's Initiative. PI nila. Ano ba ang objection? Ang akin yung underlying mga rason at rasyonal kung bakit may PI, I think yun ang economic binabanat. provisions daw. Hindi. Ang tingin ni President Duterte, lagpas sa economic provisions yung pinagkagagawa nyo. Yun kaya siya naggagalaiti. Meron ako nabasang analysis dyan, na political risk analysis. Hindi ko nalang sabihin kung saan galing. Pero meron ganito. In-analyze nila Duterte versus Sara. Yung PI nila sa House. Analysis nila to. I don't necessarily share the analysis. It's the Martin versus Sara along that line. Yan ang linya. Ang linya along that line. So, nag-PI sila sa House, PI nila sa House, para palitan ang form of government, para maging parliamentary. And therefore, maganda ang laban ni Martin versus Sara in 2028 kung parliamentary. Dahil ang kanilang analysis, na lamang si Sara based on surveys, actual surveys, lamang siya sa popularity versus Martin. So, may hirapan siya. Yun ang analysis dito, political risk. So, kung mag-shift sa parliament, maganda-ganda ang laban. Mas malakas ang speaker. Ang laban. Ang parliament. Maganda ang laban. Yan po ang isa sa analysis. Okay. Whether the Duterte camp shares that, hindi pa po nila sinasabi na yan. Pero sinasabi nila is just to extend BBM term. Wala sa picture. Yun ang wala sa picture. Yung political risk analysis, mas may hugis pa. Kesa yung sasabihin mo, extend the term. PBBM, gusto niyang mag-extend ng term. I can say that for a fact. Wala yun. Hindi yun. It cannot be. Sa bigat ng dinadala niya, from administration to administration, na ipinatong sa kanya, na hindi nasosolve ng mga problema ng bayan, gusto pa ba niya yun? Na mag-extend po ba? Anong reason mag-extend? Anong rason niya? Wala tayong nakikitang pagnanasa, kumbaga, na gano'n. Ngayon nga, nakikita mo naman yung IBAG
Governor, Hindi. okay, pwede mo sabihin this is a branding. Lahat naman po ng gagawin ng gobyerno regarding comms, communications, pwede mo sabihin branding. Okay? Pwede mo sabihin sloganeering. Pero yung sloganeering na yon, ang meron hong pakayon. Isabi nga natin, it's to rally the government service. To rally all the people in the government para magdulot na serbisyo sa tao. Kaya nga sabi nila, it's a service caravan. Okay. Pag meron kang ganong klaseng gustong gawin, programa, kailangan mo nga naman ng slogan. Okay? So, ganyan po natin pinaliliwanag yan. So, yung mga criticism na it's just a branding move. No, there's some thought behind it. Although not as revolutionary as na bagong lipunan. The thought behind it is it's a service caravan. Gusto pong Transformative nga, especially Yes. those in government. In government. Kayo na mga, ano dyan, ginigising. pakuya-kuyakoy. Hindi, nasa picture nga. Tatawa-tawa pa. Yung mga iba dyan na tamad. Yung mga iba dyan na walang ginawa kundi harangin Meron ka ang mga projects. Meron ka atang pinatutukoy. O yung mga iba na hindi naintindihan kung anong gagawin nila sa Ito buwan. higit sa lahat, yung pinoproteksyonan lamang Yes. yung interest Ng mga, yan. ilan. Yan ang mga maraming ganyan. ginigising. Yan pong, baka kala nyo, mga senador, kasama kayo dyan. Oo. Grabe ang lobbying sa inyo dyan. Baka kala nyo, hindi namin napapansin yung ginagawa nyo. Baka kala nyo, nakatuon lang kami sa Maski sa House yung congressman. executive branch. Ang laki-laki ng nakukuha nyo sa flood control. Ayan. Sa netting. Rock netting. Kasama kayo dyan sa pinatutungkulan. Isingin kayo. Tama na yung mga, kunyari ngayon, babanatan mo, bukas wala na. Yung mga advisor kuno ng presidente, kasama kayo dyan. Oo, lahat kayo. Oo, puro mga sariling kita. Hindi pala sarili. This is an entire government effort na gisingin. Kung ang tingin ninyo executive branch lang ito, hindi po. Kaya niyan mga judges, kung ano-ano mga ginagawa ninyo. Yung mga akala nyo you are free from all of this criticism. Hindi. Yung mga pinatagal ninyo, nagpa-parking sa inyo, hindi nyo ginagawa ng resolusyon. Yung mga tao na nandiyan, halimbawa sa maski na nangyayari, kagaya niyan, na ang hirap-hirap na tungkol sa public utilities, Okay. ang tagal na ninyong Isa pa yan. Mamaya, pag-uusapan hindi nyo natin. dinidesisyonan. Susunod po, pag-uusapan natin ano ba na nangyayari sa PI nila sa House. Ito, 8:31 na ng umaga, DWIZ 882, Aliw 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ako pa rin, Conrad Banal. Kasama natin Joel Laksamana at paring Jonathan De La Cruz. Good morning. Magandang umaga uli. Good morning. Salamat po sa mga comment nyo, lalong-lalo na sa mga trolls. Babanggitin ko lang, alam mo, Kasi dito, nakakadagdag marami na sa dito, mga threads dito, ayan. Alam mo, ang karambola, hindi namin trabaho na yung bang sasakay ka na, sasama ka na lang sa ingay, Partisan. kung ano man ang ingay, partisan. 30 taon na po ang karambola. I mean, Nandito kami para mag-analyze. mag-analyze ng issues, ganyan. Now, ngayon, hindi ko kustumbre yung ginagawa dati ng mga ilang kasamahan namin, ibablock dito yung mga masasama magsalita. Sa totoo lang, tama si paring Conrad, nakakadagdag kayo sa aming engagement namin. Very good Tuloy po nyo yan. lang ang comments, ganyan. Pero tandaan nyo po, ang karambola, discussion ng issues, hindi po kami Sige, dito kung sinong mali, sabihin nyo sinong na, tama. sobrang gwapo si Conrad. Oo, Okay lang yan, ayos lang tatanggapin yan. nyo We don't yan, mind. pare, We ha? don't mind. Hindi We namin- don't mind. Okay lang sa amin yun. Sige. Okay lang, Ayun, tanggapin. wala. Tuloy nyo lang. Ayun nyo, Nga lang, easy-easy lang kayo. Baka na high blood kayo. Yung maintenance nyo, ha. Ito mga iba rito, nanggagalaiti talaga, Ang laki. Ganyan naman na, yan ang nadudulo Easy-easy. ng
politika Oo, ating bayan. masyado kang nagiging... Nakita ni Jonathan, kain ng bakit. Hindi totoo yan, dahil wala kang kain. Wala nga kayong pansit na pinadali. Panay fried chicken nga lang ang nakakain namin. Oy, masarap pala yung papaya. Ha? Fried chicken, pare. Fried chicken. Para sa mga bata. Alam mo- Southern. Oh, Southern. style. Alam mo kung bakit? Southern style. Wala nang yung walang buto, lahat naayos sila. Ano yung Hindi ka raw narinig sa mic. Ito, Oo. winner. Paring winner, o yan. Kung- Partisan ka yata. Kung titingin-tingin ka dito at wala kang dinadalang kesong puti. Wala. Medyo hindi obra yung mga tingin mo, ha? Oo. Okay, tuloy na raw ang pagpunta sa Supreme Court. Sabi ni Senator, Minority Leader, Coco Pimentel. Yeah. Dahil tuloy-tuloy daw po ang pagtanggap ng COMELEC ng mga ng PI nila. Yes. Signatures. So tuloy daw ang pagpunta nila sa Supreme Court. Okay. May nagsasabi naman hanggang Supreme Court, ayos na yan. Well, Di ba sabihin yun? Sabi-sabi lang. Sabi-sabi lang yun. Nakinig na naman kayo kung kani-kanino. Kasi ang dami po ng Supreme Court justices eh. 15 yan. Lahat yun is in one sweep. Ang hirap. Yung COMELEC, pwede akong maniwala. Dahil ilan lang yun eh. 7 ang COMELEC. Tsaka kung anong kumpas nung chairman eh. Yun na yun eh. Pero Pero yung sa Supreme Court, it will take more than that. at yung COMELEC ganun din. Alam mo kung bakit? Bakit? Marami rin doon ng mga hindi mo makumpasan eh. By the way, Tigas di ulo. matitigas ang ulo ng mga iba doon. Gahalo blocks. Ay! Hindi lang. Baka malapit ng mga buhay na bato. Okay. By the way, hindi pa natin binabati isang COMELEC commissioner doon na kaibigan natin. Sino? Commissioner Ernest Masada Jr. Uy. Nandyan na ba? Yan, dyan. Commissioner. Hindi ka napapakita eh. Saka si Noel Celis. IT expert. So, ganito po. Si Congressman Joey Salceda, alam niyo naman yan, matindi sa research siya. Nagpa-research siya. Okay? Alam niyo ba, kasi nagsalita tong si Congressman Joey Salceda before the bishops. CBCP. CBCP, yes. Catholic Bishops Conference Conference. of the Philippines. Dahil may umugong kasi na ang mga bishops will go against And come out with a pastoral... yung PI nila sa House. So, yung research group ni Salceda came up isang research paper na matindi. Na napakaganda po ng mga puntos doon na sinabi. Na yung huling-huli na tayo dito sa ating lugar. At sa ASEAN. sa ASEAN. Dahil ba yan sa tamad tayo? Wala tayong talent? Walang Hindi. Hindi. Okay. Maraming dahilan kung sa tutuusin mo. Okay? Yung oligarch, yung hawak, stranglehold Yes. Sa economy. ng mga may pera. Oo, ng iilan. Ayan. Sa ating regulatory framework, isa yan. Yung mga marginalized. Ayan, nakawawa. Kawawang Isa yan, maraming dahilan. Oo. Pero isa po sa nakita doon sa research na yun, talaga yung limitation sa yung mga economic Yung constitutional provisions. sa Constitution. Kumbaga, bakit kailangan nasa Constitution yung mga economic policies? Hindi ba pwedeng nasa batas? Nasa batas na lang. Although, syempre, hindi pa natin alam kung ano talaga ang gagalawin dyan. Kasi may nagsasabi, ang gusto ni BBM, Ganito, ganyan. eto lang, simple lang. Correct lang, kasi may public service, gano'n. Pero meron hong grupo na gusto talaga totally ilabas sa Constitution yung mga economic provisions. Bakit? Kasi pag nasa Constitution yan, Ang hirap pag nagkaroon ho ng issue, punta ka sa Supreme Court kasi Constitution yan eh. And the Supreme Court naman nangangahas na magdesisyon tungkol sa Ekonomiya. economic policy or management prerogatives. Yes.
Yan, ang hindi maganda. Yan yung research. Yan ang research. Yan ang research. Nakakatakot yun. Alam niyo ba, ilang trilyon ng lumabas ng pera galing sa Pilipinas, lumabas, over the past 20 years, more than 40 trillion pesos ang inilabas. Kasi nga, yung mga foreign investors dito, mag-i-invest nila, re-raid din yung ating mga incentives. Tapos ilalabas din yung pera. Lalabas. Tapos hindi gagastos dun sa tunay Hindi, na Wala, yung project sinasabi capital nila, wala. expenditure, hindi talaga gagawin. Dito pa nga nangungutang eh. Isa yan sa mga problema. Will the constitutional amendment solve that? It can. Hindi po, ilabas mo yung economic provisions it and can. then you do the rules to prevent all these things. Ang Kasi po, kapag gumawa ng rules, nasa constitution yung mga yun, lagi kang dadali sa Supreme Court, it's against the Constitution. Makakahanap sila ng butas ang lagi. maraming provisions na ganyan. And ang malaking impact niyan yun doon sa economic provisions, yun tungkol doon sa as may be provided by law. Ba't mo nilagay pa sa Constitution yun? Ilabas mo na. Gumawa ka na talaga ng... Make the law. Gumawa ka na ng batas. Yun ang ibig sabihin nito. Isipin mo, ang daming provisions dyan, human rights, etc., etc. Isipin mo, 2 years ago lang tayo nagkaroon ng anti-terror law. Precisely because doon sa napakatitindi ng mga limitations Sa Constitution. sa Constitution. Ganyan din yung sa economic provisions. Ilabas na ho daw. Ilabas yun na. Ang gusto ng mga negosyante, ilabas na sa yan, para ngayon, adjustable. Yes. Kung ano ang tugtog ng economy worldwide, yun ang sayaw ng ating Philippine economy. Kung nasa Constitution, kung ang trend talagang pumasok ang mga foreign investments kamukha na nangyari sa China, Vietnam. Malaysia, Vietnam. Ito, just to give you an example. I just got word yesterday na yung Mitsui Oil and Gas Corporation, they just invested together with Petro Vietnam. Okay. $12 billion. Okay. In order for them to get their liquefied natural gas well in their part of the ocean into production. $12 billion. Alam mo kung ang hiningi ng Mitsui, at pumunta ang Prime Minister sa Japan, kinausap niya yung Mitsui Oil and Gas Corporation. Pumunta siya doon at tinanong, what is bothering you? Ano ang problema? Bakit hindi pa kayo despite everything na nakalinya na kayo, nakalista na kayo dyan, na gusto niyo Ang sabi nung presidente, CEO ng Mitsui Oil and Gas, Mr. Prime Minister, ito po yung mga problema namin. 1, 2, 3. Doon mismo. Sinabi ng Prime Minister. Ayos. Inutusan niya yung ministry. Tapusin nyo na yan. Get this out. All of these roadblocks to this and provide the necessary incentives. Kung pwede mo bang gawin under the Constitution ngayon yan? Okay. Hindi. Related po to Ang nangyari sa atin, kinall out na lang sa speech kahapon. Hoy, kayo, gawin nyo yung trabaho nyo. Wala. Wala, hindi umubra yun. Pwedeng gawin kaya yun nga ginagawa ni Chalex. Sir, gustong-gusto talaga ng mga investors natin pumunta dito. Ganito po is, to sum up, ang ating Constitution, ang gusto ng Constitution natin, parang mag-isolate tayo. Oo, island. Pipiliin lang natin yung foreigners na pwede pumasok dito. Yun po ang limiting factor sa Constitution. Although there are ways around it. And we don't want to do that. Yung mga foreigners, nakakakuha sila ng ways around it, leasing and everything. Bakit kailangan pa yun? Yun ang isang argument dyan. Okay? Bakit hindi totally gayahin natin? Halimbawa, ang style ng Taiwan. Ang Taiwan po, foreigner ka, gusto mo mag-invest dito, payagan kitang bumili ng lupa. Kung ang problema mo lupa. Kung ang problema mo lupa, bibili ka ng lupa, okay lang. Pero 100%. kapag hindi mo 100% nagagamitin yan, 100%. Oo. pag hindi mo nagagamitin yan,
So, ibebenta mo sa gobyerno at the price you Bought it. bought it. Oo. That way, ang kinatatakot po kasi dito sa atin, yung spekulasyon. Oh. Pag Nabinili- pumasok ang nabinili. mga foreign, magbibilihan niya, Maglaland tataas ang banking. real estate prices, puro speculation, laglag ang Philippine economy, collapse. Invest na production, ang pupuntahan Speculation. doon, speculation. And that's the way to prevent it. Ang key dito Walang yung sinabi mo, bebenta namin yung lupa sa iyo, pero yung gagamitin mo yan based sa ating Usapan. usapan. Factory, kung Gagawin mo factory. pabrika makikita namin dyan in 6 months, in 1 year. Di ba? O planta, o ano. Pag binenta mo na yan, Wala na. ayaw mo na. Ayaw mo na. Sasarap mo na yung pabrika mo. Benta mo sa amin. Benta mo sa amin. Sa At the gobyerno. price nung... Huwag ka pumunta dito sa mga mga Amerikana at i-speculate nila. At bebenta mo sa kanila. Bibenta mo. Ayan. Nakakagulo yun. maya-maya may running of the bulls na ron. Monumento. Yan, speculation. Speculation. Ayaw natin nun. Yun, yung Maganda yung Taiwan. Bakit hindi naman pwede naman yun Bakit hindi pwede? Pero ang gagawin nila yan, there go around. Ay, Kasi absolutely ayaw natin na foreign ownership ng lupa. Sa agriculture, Paano yun? gusto, lease. Lease yan eh. Alam niyo ho, yung mga maglalagay dyan ng daang-daang milyon, tapos under lease ka, ang lease madali i-question niya. Kasi pwedeng yung list mo, after one administration, questionin na yun. Isa pa yun. Di ba? Ganun The next ang administration. The next administration ko questionin. Masama ang lopsided. Yan. Onerous yan, onerous. Ganun. Di ba, every time, ang iniisip mo, ito kaya pa, tatagal kaya ako rito. So when meron hong sinasabi ngayon, sa ang world economy, inaasahan na nila ang US, magkakaroon talaga ng major slowdown. Ang China nag-slow down na. Okay? Europe nag-slow down na. The US magkakaroon ng major slowdown. What will happen? Ang dahilan po niyan, yung trade worldwide, bumabagal because of the trouble in the Middle East. And all over the world. Yung Suez Canal, ang laki ng binagsak. Isa pang very important channel, yung Panama Canal, ang bumagsak na po sa mahigit 20 na lang per day. Ang barkong nasa service nila. Galing po yan sa mahigit 30. Yung 10 barko na yon, in 1 year, 3,650 na barko. Therefore, slow down ang trade. Ang problema sa Panama Canal, mababaw. Silted. Tsaka nagkaroon ng drought. Yan. So, affected ang world trade. Ngayon, saan tayo pupulutin yan? The other thing is, yung mga production areas, halimbawa wheat, napakalaking production dyan sa Ukraine, etc. at lahat, hindi mo mailabas. Hindi mo mailabas because of the war. Therefore, Ganun may shortage po ng mga commodities. Mga commodities. Ganun ang nangyari. Sa Amerika naman, ang nangyari doon, alam ba nyo, in one state, Arkansas, nabili na ng Chinese company yung isang agricultural production area. Binawi ng state. Binawi ng state. At saka nag-ban. Nag-ban sila. Wala kaming Chinese, ganun. Kasi there is really a war. Trade war. Sa US, China. Aside from the sanctions, yun pa yung nakakawala ng problema. Okay. Yung sanctions. Ang tindi ng sanctions na binibigay sa mga production areas. Yan. Ang ibig sabihin po nito, maaaring magkaroon ng mga shortages worldwide. Yes. Hindi tayo pwedeng exempted doon. So, related dyan, ang presidente today will go to Vietnam. Yes, today. Today state visit. Ang reading namin dyan, iisa lang ang pakay niyan, bigas. Alalahanin niyo, world record ngayon, ang record price among world prices ng bigas. Record high. Sa world market, record high ang bigas. Ulitin ko ulit, pwede ba? Ang presyo po ng bigas sa world market, Matindi. record high today. Okay? Kaya dito sa atin, walang tigil ang pagtaas ng presyo ng bigas. Ang ibig sabihin, pinakamatindi ngayon. Ang pagtaas ng presyo ng bigas, buong mundo po yan. Isang dahilan dyan,
Yung India kasi, nagsara. Nagsara. Bakit po? Self-protection yan. Kakailanganin nila yung bigas nila. Meron silang domestic audience din dyan eh. Di ba? Kami muna. Kung magtotoo mag-drought. Wala na kami. Nagutom kami, binenta na namin lahat ng bigas natin. Ang Vietnam, always, surplus production. Dahil swerte sila, sila po ang drainage ng mga Himalayas. Kaya ang daming ilog dyan. Maraming tubig. Yang Indochina, yan. Maraming tubig dyan. Ano po yan? Uhaw na uhaw yung bigas. Ang bigas kailangan ang palay, kailangan ng tubig. It's a water-based plant. At the same time, siyempre, So, swerte sila, laging surplus production yan. Pupunta ang presidente doon. Gagamit siguro ng diplomacy, whatever, everything, horse trading, to be assured of rice supply. ang balita ko about to sign na yun. Yung working group, nauna na sa kanya by 1 week. Dahil ang danger ho dito sa atin, yung El Nino. Kapag nawalan tayo ng bigas, gulo, political, social, unrest. Mangyayari. Isa yan sa mga risk ng Pilipinas. So yung tayo po dito, ang nakikita lang natin, taas ang presyo ng bigas. Okay? May kinalaman dyan siyempre yung ating backward production. Hindi po modern ang ating agriculture. So mahina ang ating production. Yung wastage. Yung Antindi din nun. Ngayon, meron pang El Nino. Pwede natin sabihin, i-address yung mga problema sa production, wastage. Pero yung El Nino po, wala tayo. Yan? It's a weather eh. We just have to be prepared. Work out. So, ang preparation po dyan, yung importasyon sa Vietnam. Pwede natin pakiusapan yung mga grupo ni Mon Samson, mga Only Rice, na medyo... Wag na munang Only Rice. Yan, para hindi kayo nagwe-wastage. Pero, yung El Nino, mahirap pakiusapan yun. Oo. Mangyayari yun eh. So, hindi po pwedeng tingnan natin yung problema natin dito sa Pilipinas. Na parang tayo lang. Tayo lang may problema. Hindi. Tayo. It's a global, world record. Ano to? Record ang global world prices. phenomenon. Record high. Okay. Ang problema kasi, record high. Mamamatay na lang tayo sa gutom? Pabayaan na lang natin. Hindi naman pwede yun. Anong solusyon natin? O makikipagbangayan na lang tayo, getting out of the woodworks na lang tayo, mangangantsaw. Yung mga getting out of the woodworks, kantsaw yung mga troll dito. Mga troll dito, yun ang gusto yun. Pangkantsaw, patulan yung mga mura, yung mga salita na narinig kagabi. Hindi pwede po yun eh. Walang nangyayari sa bansa na. Yan yung mga palamuti. Oo. Ako, pag nag-speech ako, instead na mura, patawa. Yeah. Politics yan eh. Kanya yung style yan eh. Meron naman dyan nagpapasexy. Yung mga... May mga ganon. Yan ang style ni dating Presidente Duterte. Ganon siya. Palamura siya. Doon siya nakilala. Nagustuhan siya ng tao dahil doon. Paano? Saka having said that, para naman meron kayong konting kulay, it's quite obvious na si Presidente Duterte naasar siya. Kung dahil sa ginagawa sa anak niya o dahil yung paggigipit ng ICC, di natin alam. Pero dahil dyan, natural sa kanya talagang di ba? Yung bang mantabig talaga ng tao. Mantabig dyan. Mantabig. Mantabig. Oo. Huwag niyo masyadong dinidibdib. Masyadong emosyonal. Okay. Kasama yan. Lalo magte-2025 pa. Yan lang talaga po yan. Ang sinasabi po ng BSP chief, may problema nga tayo tungkol sa supply. Of everything. Kasi inflation eh. Worldwide inflation, everything. At saka tayo, dito sa atin, meron din tayo mga kapalpakan. Okay? So, nakadagdag pa yung world inflation. Kasi yung logistics nga, because of the trouble in the Panama Canal and the Suez Canal, ang mahal na logistics ngayon and it takes long. Ito yung sinasabing supply chain. So, sumulat po ang Bangko Sentral sa Presidente
Kailangan daw para malabanan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, gumawa ng non-monetary measures. Yes. Kasi limitado din po ang BSP. Hindi naman Kundi nila sasakalin nila na sasakalin ang economy, marami magsasarang kumpanya. Di ba? Babagsak nga ang inflation rate, patay naman ang lahat ng negosyo. Oo. Hindi, Anong use nun? hindi magandang workout yun. Ano daw po ba yung mga upside risks bukod sa non-monetary para in-enumerate yan ni BSP Governor Eli Remolona Jr. Remolona Jr. Okay. Food prices, domestic, at saka oil prices. Kailangan daw po ma-address yan. Electricity rates. Nako. Swerte-swerte nakakuha nung... Ito naman si Gopo. Masyado mo inano yung mga obvious eh. Yung mga kawawa naman po yung Aboitiz Group dahil Kayo naman, Gob eh. higher transport fares. Yan. Yung mga tatlo, yung apat po na yon. Doon siya, kailangan gumawa daw ng hakbang ang executive department para ma-address yung problema na yan. Food, oil prices. Para ano ba pwedeng gawin sa oil prices? Mahirap yan eh. At least yung food, pwede nating, di ba, step up ang ating production. Okay? Tapos yun nga, yung importation ng bigas sa China. Pero bigas lang yun. Paano yung iba? Gulay, manok, baboy, isda. Ano bang gagawin natin dyan? So malaking-laki po ang papel dito ng Department of Agriculture. Yung sa oil, wala tayong magagawa doon eh. Except stabilize siguro yung price. Hindi akyat baba, hindi akyat baba. Through a similar oil price stabilization fund. Oh, mali ito sinasabi mo, Ed. Ano? Ang sinasabi mo, palakasin natin smuggling ng oil. Hindi. Mas mura. Mas mura. Ay, nako. Okay, break time po muna. Dahil doon sa comment ni Ed, break time muna tayo. 9:01 ng umaga, Karambola sa DWIZ 882, Aliw 23. Karambola sa DWIZ.